Tumawa ang milyonarya nang mag-alok ang bata na ayusin ang kanyang kotse, ngunit pinatunayan niyang mali siya. Laging nagsisimula sa iisang paraan ang araw sa bakuran ni Julian. Bago pa man uminit ang lupa sa ilalim ng araw, marumi na sa grasa ang kanyang mga kamay habang nakayuko siya sa hood ng isang lumang kotse, yaong matagal nang tinalikuran ng marami na ayusin pa. Sikip at pansamantala ang lugar, may mga kasangkapang nakasabit sa mga baluktot na pako at mga piyesang maingat na pinaghiwa-hiwalay at muling ginagamit dahil wala ni isa mang maaaring masayang doon. Habang dahan-dahan niyang hinihigpitan ang isang tornilyo, marahan niyang sinasabi, higit sa sarili kaysa sa kliyenteng nakamasid mula sa malayo. Kung gagawin natin ng tama, tatakbo pa ang kotse na ito ng maraming taon. Palaging nagpapasalamat ang lalaki dahil alam niyang kaunti lang maningil si Julian, mas mababa kaysa nararapat at gayunman ay maghahatid ng tapat na serbisyo, walang panlilinlang, walang idinadagdag na sirang hindi naman totoo. Doon lumaki si Elias sa bakurang iyon. Maliit pa nauupo siya sa isang kahong-kahoy, nakalawit ang mga paa, pinapanood ang ama habang binabaklas at binubuo ang mga makina na para bang nakikita niyang nabubuo ang isang palaisipan. Minsan napapansin ni Julian ang matamang titig ng anak at may pagod na kalahating ngiti niyang sinasabi, "Huwag mo nang pansinin bata, pangmatanda ang mga bagay na ito." Pero nakikinig si Elias. Tahimik siyang nagmamasid, iniingatan sa alaala ang bawat detalye, bawat galaw, bawat kakaibang tunog ng makina kapag may mali. Hindi na kailangang ipaliwanag ang pagkawala ng ina. Napakaraming alaala ang itinatago ng payak na bahay at iniiwasan ni Julian na pag-usapan ng asawa na kinuha ng kanser nang masyado pang maaga. Kapag naiisip niya ito, malalim siyang humihinga at nagpapatuloy sa trabaho dahil ang paghinto ay nangangahulugang maramdaman ang sakit sa paraang hindi niya kayang pahintulutan. Noong umagang iyon habang tinatapos ang isang pagkukumpuni, tinawag ni Julian ang anak at may tatag ngunit may lambing na sinabi, "Mag-ayos ka na, oras na para pumasok sa eskwela." Tumakbo si Elias papasok ng bahay, isinuot ang unipormeng medyo kupas na at lumabas na may backpack sa likod. Bago umalis, tumingin siya sa ama at nagsabi, "Marami kang magiging kliyente ngayon pa." Ngumiti si Julian nang walang gaanong kumpiyansa at sumagot, "Sana nga anak." Nagpatuloy ang bata sa daan at bumalik si Julian sa kotse. Pinupunasan ang mga kamay sa isang lumang basahan, iniisip ang pangarap na ayaw mamatay. Ang magkaroon ng isang tunay na talyer, may sapat na espasyo, may karatula sa harap, at may sapat na kliyente para mabuhay ng hindi kapos. Pinapangarap niya iyon habang tinatanggap na naman ang mas mababang bayad kaysa sa halaga ng kanyang trabaho dahil kailangang pumili ang may-ari ng kotse kung magbabayad ng ayos o maglalagay ng pagkain sa mesa. Sa kabilang panig ng lungsod, nagising si Isabela sa isang kama na masyadong malaki para sa isang taong natutulog mag-isa. Tahimik ang bahay, sobrang linis, sobrang ayos, na para bang walang tunay na nakatira roon. Bumangon siya, lumakad patungo sa bintana, at minasdan ang harding perpektong inaalagaan. Maganda ang lahat, mahal at walang kapintasan, ngunit wala ni isa mang nakapuno sa kawalan na kanyang pasan. Habang umiinom ng kape, hawak ang tasa gamit ang dalawang kamay, iniisip niya kung ilang beses na siyang naniwala na kayang lutasin ng pera ang lahat. Nakabili siya ng ginhawa, seguridad at paggalang, ngunit hindi niya kailanman nabili ang pinakainaasam niya. Hinaplos ni Isabela ang gilid ng tasa at pabulong na sinabi, halos parang pagamin, "Gusto ko lang sanang maging ina." Hindi iyon ang unang pagkakataon na naisip niya iyon. Ang pagkabaog ay naging isang malupit na hatol. Lahat ng relasyong sinubukan niyang panatilihin ay nauwi sa iisang wakas. May mga pangakong nabigo at mga lalaking nagsasabing nauunawaan, ngunit kalaunan ay umaalis para hanapin ang bagay na hindi niya kayang ibigay. Pagkatapos ng huling kabiguan, napagpasyahan niyang mas mabuting mag-isa kaysa muling iwan. Hindi siya inaaliw ng luho, hindi siya nadidistract ng mga biyahe at palaging napakahaba ng mga gabi. Nang tumunog ang telepono, nag-atubili si Isabela bago sumagot. Nakilala niya ang boses ng doktor sa kabilang linya,
Maingat magsalita na para bang alam na mabigat ang bawat salita. Tahimik siyang nakinig habang ipinaliwanag nito. May lumitaw na posibilidad ng isang eksperimental na paggamot. Hindi ito katiyakan pero may tsansa. Hinihintay lang namin ang resulta ng iyong pinakahuling mga pagsusuri. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa isang iglap, tila napalayo ang lahat sa paligid. Sumagot siya ng kontrolado ang boses, pilit na hindi ipinapakita ang pag-asang unti-unting lumalaki. Ano ang kailangan kong gawin? Ipinaliwanag ng doktor na kailangan niya itong makita makalipas ang 2 araw, kapag handa na ang mga resulta ng karaniwang pagsusuri. Nagpasalamat si Isabela, ibinaba ang telepono at nanatiling nakatitig sa kawalan. Kasabay ng pag-asa ang takot, umupo siya sa sofa at malalim na huminga, na parabang naghahanda sa isang bagay na masyadong malaki. Hindi ako pwedeng umasa, malakas niyang sinabi. Sinusubukang protektahan ang sarili. Ngunit imposibleng hindi mag-isip, hindi mangarap, kahit tahimik lamang. Naglakad siya sa loob ng bahay, dumaan sa malalapad na pasilyo at mga silid na puno ng mamahaling gamit. Daman niyang kulang ang lahat ng iyon sa harap ng tunay na mahalaga. Samantala, patuloy na nagtatrabaho si Julian sa ilalim ng araw. Umuusad ang araw, dumarating at umaalis ang mga kliyente, laging may magkakahawig na kwento, laging nagtitiwala sa kanya. Sa isang sandali ng pahinga, sumandal siya sa kotse at tumingin sa paligid. Iniisip kung ano kaya ang magiging itsura kung mas malaki ang bakurang iyon, kung may mas maayos na bubong, kung kaya niyang kumuha ng katulong. Inisip niya si Elias kung paanong mas nararapat sa bata ang mas maraming pagkakataon kaysa sa naranasan niya. Darating din ako roon balang araw, sabi niya sa sarili, higit bilang pangako kaysa katiyakan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Julian bago pa tumunog ang alarm. May kakaibang pakiramdam na kailangan niyang subukan ng ibang paraan. Habang naghahanda ng payak na almusal, tinawag niya ang anak at may di karaniwang pag-iingat na sinabi, "Pupunta ako ngayon sa isang mahalagang okasyon. Baka ito na ang pagkakataong mapabuti ang mga bagay dito." Nakinig si Elias habang isinusuot ang uniforme at may tunay na siglang sumagot, "Kung ganoon, ngayon magsisimulang magbago ang lahat pa." Ngumiti si Julian, ngunit may nakatagong bigat ang ngiting iyon. Inayos niya ang backpack ng bata, sinigurong naroon ang kuwaderno at bago umalis ay nagbilin, "Makinig ka sa klase at umuwi ka agad." Tumango ang bata at umalis na puno ng sigla habang isinara ng ama ang tarangkahan na may halong pag-asa at pangamba. Julian ay nag-ayos ng sarili sa abot ng makakaya. Pinili ang kamisetang hindi gaanong luma at nagtungo sa kumbensyon na may paniniwalang doon ay may matututunan siya, makakakilala ng mga tao at marahil ay makita bilang higit pa sa mekanikong nagtatrabaho sa likod ng bakuran. Pagdating pa lang niya, ramdam na niyang hindi siya malugod na tinanggap. Malaki ang lugar, puno ng makikinang na mga pwesto, mga bagong kotse at mga lalaking maayos ang pananamit na nagkakamayan ng may kumpiyansa. Sinubukan niyang lumapit sa isang grupo, nakinig sa mga usapang putol-putol, at nang sabihin niyang nagtatrabaho siya ng mag-isa, napansin niyang nagbago ang mga tingin. May isang nagsalita ng mahina ngunit malinaw na maririnig. Siguro nagtatapal lang yan ng lumang kotse gamit ang alambre. May isa pang tumawa at nagdagdag, "Ang mga ganyan hindi nagtatagal sa merkado." Sinubukan ni Julian na huwag pansinin iyon. Naglakad siya sa loob ng bulwagan, tinitingnan ang mamahaling mga kasangkapan at kagamitang hinding-hindi niya kayang bilhin. May mga sandaling lumalapit siya para makinig, umaasang may mapulot na kapakipakinabang, ngunit palagi siyang tinatrato na parang hindi nakikita o istorbo. Kapag nagtatanong siya tungkol sa mga teknik o solusyon, malalabo o mapanuyang sagot ang natatanggap niya. May isang lalaki ang nagsalita ng walang kahit anong hiya. Ang sikreto ay hindi ayusin ang lahat ng sabay-sabay, kundi mag-iwan palagi ng kaunti para sa susunod na balik. May isa pang sumang-ayon, sabay tawa. Ang tapat na kliyente ay yung bumabalik kahit hindi alam kung bakit. Unti-unting naging mas mabigat ang tama ng mga naririnig. Nakinig si Julian sa mga salaysay na lalo pang naging lantad, walang pagsisikap na itago. May isang nagmalaki.
Kapag niluwagan mo ang isang piyesa rito, hindi magtatagal titigil ulit ang kotse at babalik ang may-ari na nagmamadali. May isa pang mas lumayo ang sinabi, ikinuwento na nag-iiwan siya ng maliliit na bagay sa kalsada para masiguro ang mga susunod na trabaho. Kumirot ang sikmura ni Julian. Lumayo siya ng kaunti, ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga boses. Hindi nakakabayad ng mga bayarin ng katapatan, wika ng isa ng may matinding paniniwala. Ang nagbabayad ay ang pagiging tuso. Matinding tumama ang mga salitang iyon. Naalala ni Julian ang anak, ang mga hapon na pinagmamasdan siya ni Elias habang nagtatrabaho, ang mga pagkakataong sinasabi niyang kung ano lang ang talagang sira ang kailangang ayusin. Naalala niya ang bawat kliyenteng umaalis na nagpapasalamat at nagtitiwala sa kanya. Ang paglaki sa ganitong kapaligiran ay nangangahulugang wasakin ang lahat ng iyon. May lumapit sa kanya at may paghamak na nagsabi, kung gusto mong matutong kumita ng totoong pera, kailangan mong tumigil sa pagiging inosente. Sumagot si Julian ng matatag ang boses kahit nanginginig sa loob. Mas pipiliin kong kumita ng kaunti kaysa manloko ng kahit sino. Agad at napakalakas ang kolektibong tawa. Hindi na niya kinaya. Umalis siya bago matapos ang kaganapan. Mabilis ang lakad, may dalang hiya sa paniniwalang nakatutulong sana sa kanya ang lugar na iyon. Sa labas, huminga siya ng malalim, sinusubukang ayusin ang mga iniisip. Sa unang pagkakataon, naisip niyang iwan ang propesyon. Baka kailangan kong gumawa ng ibang bagay, bulong niya sa sarili. Ngunit agad ding bumangga ang realidad. Wala siyang pinag-aralan, wala siyang ipon, at halos hindi niya masuportahan ang bahay. Ang iwan ang lahat ay hindi isang makatotohanang opsyon. Sinamahan siya ng pakiramdam ng pagkakulong sa daan pauwi. Pagdating niya sa bahay, mas mabigat ang katahimikan kaysa karaniwan. Itinabi niya ang kamiseta, naghugas ng mukha at umupo sandali habang tinitingnan ang mga kamay na magaspang sa trabaho. Inisip niya kung paano ipapaliwanag sa anak kung sakaling magbago siya ng landas. Inisip niya kung kakayanin pa niyang magpatuloy ng ganoon, maging tapat sa isang mundong tila kabaligtaran ang ginagantimpalaan. Wala siyang sinabi. Tumayo lamang siya nang marinig ang tunog ng tarangkahan. Bumalik si Elias mula sa paaralan na masigla, nagkukwento ng mga nangyari sa maghapon. Tahimik na nakinig si Julian, tumutugon lamang sa tango at kakaunting salita. Napansin ng bata ang pagod ng ama at nagtanong, maganda ba ang event? Nag-atubili si Julian bago sumagot at sinabi lamang, nagbigay linaw. Hindi lubos na naunawaan ni Elias, ngunit iginalang niya ang seryosong tono. Sa gabi, may isang kliyenteng nag-iwan ng kotse para ipaayos. Nagsimulang magtrabaho si Julian nang walang pagmamadali, nakatuon ang isip. Lumapit si Elias, umupo sa dati nilang kahon at tahimik na nagmasid. Binabaklas ng ama ang isang tiyak na bahagi ng makina, sinusuri ng mabuti. Sa isang sandali, nagsalita siya sa sarili, sapat ang lakas para marinig ng anak. Minsan mukhang malaki ang problema, pero kailangan lang alam mo kung saan titingin. Sinundan ni Elias ang bawat galaw, bawat tunog, bawat detalye. Hindi napansin ni Julian kung gaano kalalim sinisipsip ng bata ang sandaling iyon, ni kung paanong magiging mahalaga ang tahimik na pagmamasid na iyon sa hinaharap. Kinabukasan, maagang umalis si Isabela sa bahay na pilit pinananatili ang kalma. Maingat siyang nagbihis, huminga ng malalim sa harap ng salamin at inulit sa sarili na kailangan niyang dumating sa pagsusulit ng malinaw ang isip. Pumasok siya sa marangyang kotse na may paniniwalang magiging maayos ang lahat. Ngunit ilang kanto pa lang ay biglang pumalya ang makina, naglabas ng kakaibang ingay bago tuluyang mamatay. Huminto ang kotse malapit sa paaralan kung saan ilang sandali na lang ay darating ang mga bata. Sinubukan ni Isabela na paandarin muli, ngunit nabigo at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso. Kinuha niya ang telepono at sinabi ng tensyonado ang boses, hindi pwede ngayon pa talaga ito mangyayari. Tumingin siya sa relo at napagtantong bawat minutong nakatigil doon ay nagpapababa ng tsansa niyang makarating sa oras sa pagsusulit na maaring magbago ng kanyang buhay. Mabilis dumating ang unang mekaniko, binuksan ang hood, ginalaw ang ilang piyesa, nagbitaw ng malalabong komento at nagpasya na kailangan niya ng mas maraming oras.
Nagtanong si Isabela ng walang pasensya. Malubha ba ito? Sumagot ang lalaki ng walang katiyakan. Ang ganyang kotse maraming nakatagong problema. Umalis siya at agad namang may dumating na isa pa. Gumagalaw ng ibang mga kable, humihingi ng mga kasangkapan lalo pang nagkakalat. Isang ikatlo ang sumulpot, sabay-sabay silang nagsasalita. Bawat isa may ibang teorya, walang ni isa mang nakalutas ng anuman. Nararamdaman ni Isabela ang pagtaas ng pagkabalisa at nagsalita ng lalo pang nanginginig ang boses. Kailangan kong makaalis dito ngayon, may mahalaga akong appointment sa doktor. Palaging mailap ang mga sagot, puno ng hungkag na pangako. Samantala, huminto ang school bus sa harap ng paaralan. Bumaba si Elias gaya ng ginagawa niya araw-araw, ngunit may isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Nakita niya ang kumpol sa paligid ng nakahintong kotse. Mga lalaking nagtatalo, bukas ang hood, nagkalat ang mga kasangkapan. Bumagal ang lakad niya at tumigil upang magmasid. Hindi iyon karaniwang pag-uusisa. Nakikilala ng bata ang mga tunog, galaw at mga hulmahan ng kilos. Ang ingay na ginawa ng kotse nang tumigil ay pamilyar. Masyado itong kahawig ng problemang inayos ng kanyang ama noong nakaraang gabi. Kumunot ang noo ni Elias, tahimik na sinusuri, habang malalakas magsalita ang mga mekaniko at tila mas lalo pang nalilito sa bawat lumilipas na minuto. Ipinadaan ni Isabela ang kamay sa kanyang buhok, halatang kinakabahan at nagsalita ng malakas. Hindi naman dapat ganito kahirap. Basta lang huminto ang kotse at may kakaibang ingay. Narinig ni Elias ang pangungusap na iyon at parang may biglang nagugnay sa kanyang isipan. Inilapag niya ang bag sa lupa at naglakad papunta sa kotse. Hindi pinansin ang mga kakaibang tingin. Lumapit siya at nagsalita ng may hindi inaasahang katatagan para sa edad niya. Kaya kong ayusin. Agad na tumahimik ang lahat, sinundan ng mga halakhakan. May isang mekanikong nagkomento ng mapanukso. Hindi laruan ang mga ganito. May isa pang sumabat. Bumalik ka na sa eskwela, bata. Napatingin si Isabela sa kanya ng may gulat at halos automatikong sumagot. Hindi ka naman siguro seryoso. Tiningnan siya ni Elias ng diretsyo at sinabi ng kalmado, nakita ko na ang problemang ito dati. Lalong lumakas ang tawanan, pero isa sa mga mekaniko, habang tumatawa pa rin ay kinuha ang kahon ng mga gamit at inilagay iyon sa kamay ng bata. Sige, subukan mo, sabi niya na parang hamon. Halos mabitawan ni Elias ang kahon sa bigat nito, pero kinaladkad niya ito papunta sa kotse nang may pagsisikap. Hindi nagustuhan ni Isabela ang sitwasyon, pero may kung anong seryosong kilos ang bata na nagpaudyok sa kanyang manahimik. Huminga ng malalim si Elias, binuksan ang hood at nagsimulang magmasid. Hindi muna siya humawak ng kahit ano, tumingin lamang. Naalala niya ang sinasabi ng kanyang ama na bago mag-ayos, kailangang unawain muna. Makalipas ang ilang segundo, itinuro niya ang isang partikular na piyesa at marahang bumulong. Dito, kumuha siya ng isang gamit, hinigpitan ng isang koneksyon, inayos ang isang simpleng detalye na hindi napansin ng lahat ng iba. Lumapit ang mga mekaniko, hindi makapaniwala. Napigil ni Isabela ang kanyang hininga. Ilang minuto lang sinabi ng bata, pwede bang subukan niyong paandarin? Pumasok siya sa kotse, iniikot ang susi, at umandar ang makina na parang hindi kailanman huminto. Mabigat na katahimikan ang sumunod. Maingat na isinara ni Elias ang hood at ipinaliwanag sa simpleng paraan. Inayos ng tatay ko ang ganitong kotse kagabi, magkapareho ang problema, iba lang ang piyesa. Dahan-dahang lumabas si Isabela ng kotse, nakatingin sa bata na parang hindi niya alam ang sasabihin. Sa wakas ay nagsalita siya, mababa at may damdamin ng boses. Niligtas mo ako. Nagkibit balikat lang si Elias na parang walang malaking nangyari at sumagot, ginaya ko lang ang ginagawa ng tatay ko. Tinanong niya kung magkano ang bayad, halatang hindi pa rin makapaniwala. Umiling ang bata at natural na sinabi, wala, natutunan ko lang sa panonood. Kinuha niya sa bulsa ang isang bahagyang gusot na card at iniabot sa kanya. Ito ang numero ng tatay ko kung sakaling kailanganin. Pagkatapos isinukbit niya ang bag at tumakbo papunta sa eskwela na parang may hinahabol lang na karaniwang bagay. Nanatiling nakatayo si Isabela, hawak ang card, pilit inuunawa ang nangyari.
Nagsimulang magsalita ang mga mekaniko ng sabay-sabay, may ilang nagtatangkang magpaliwanag. Ang iba na may gustong maningil sa nasayang na oras. Humarap si Isabela sa kanila na may matatag na tingin at sinabi, "Pwede na kayong umalis." Sinubukan pang makipagtalo ng isa sa kanila, pero agad niya itong pinutol. "Wala kayong naayos at lalo pa ninyong pinalala ang sitwasyon." Isa-isa silang umalis, halatang hindi nasisiyahan. Muling nag-iisa, pumasok si Isabela sa kotse, ramdam pa rin ang bigat ng kanyang nasaksihan. Muli niyang pinaandar ang makina na parang kailangang patunayan sa sarili na totoo iyon. Habang nagmamaneho papunta sa doktor, mahigpit ang hawak niya sa card. Iniisip ang bata, ang ama nito, at kung paanong ang isang simpleng pangyayari ay sumira sa lahat ng inaasahan niya tungkol sa mga tao, trabaho at katapatan. Dumating siya sa klinika na nanginginig pa. Malayo ang isip. Alam niyang ang hindi inaasahang pagtatagpong iyon ay may binago sa loob niya. Kahit hindi pa niya alam ang resulta ng pagsusuring labis niyang kinatatakutan. Pumasok si Isabela sa silid ng doktor nang maingat ang mga hakbang at naupo sa harap nito. Pilit pinananatiling matatag ang sarili. Binuklat ng doktor ang ilang papeles, huminga ng malalim bago magsalita at dumiretso sa punto. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang resulta ng mga pagsusuri at hindi posible ang eksperimental na gamutan sa iyong kaso. Pinaglapit niya ang mga kamay sa kanyang kandungan at tinanong, kontrolado ang boses, kung may natitira pang posibilidad, anumang alternatibong hindi pa nasusubukan. Umiling ang doktor at ipinaliwanag na permanente ang kawalan ng kakayahang magkaanak na walang operasyon, gamot o bagong pamamaraan na makababago sa kalagayan. Nanatiling tahimik si Isabela ng ilang segundo, sinisipsip ang bawat salita hanggang sa halos pabulong na masabi, ibig sabihin, tapos na. Sinubukan pang magsalita ng doktor tungkol sa kalidad ng buhay at pagharap sa hinaharap. Pero nagpasalamat lang siya, tumayo ng kalmado at lumabas ng silid. Pakiramdam niya ay iniwan niya roon hindi lang isang kwarto, kundi ang huling pangarap na matagal na niyang dala. Nagmaneho siya ng walang pagmamadali, ramdam ang hapdi sa mga mata, at sa halip na dumiretso pa uwi, kinuha niya ang card mula sa bulsa at inilagay sa dashboard. Kailangan kong gumawa ng tama ngayong araw, bulong niya. Determinado nang hanapin ng ama ng batang nagbago ng kanyang araw nang hindi man lang nalalaman. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para patuloy naming maihatid ang mga kwentong ito na nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang ninyong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang pamilya sa mga komento. Maraming salamat at ipagpapatuloy na natin ang kwento. Tumawag si Isabela sa numerong nasa card at nang sagutin ni Julian, simple at diretso ang kanyang boses, bahagyang may pag-aalinlangan. Nagpakilala siya at sinabi lamang na kailangan niyang makipag-usap ng personal. Nag-atubili si Julian sandali at sumagot, "Pwede kang pumunta na sa bahay lang ako." Ibaba niya ang tawag na inaakalang makakakita ng isang malaking pagawaan, marahil luma pero kagalang-galang. Pagdating sa address, binagalan niya ang takbo ng kotse, nalilito. Walang karatula, walang komersyal na harapan, isang simpleng bahay lamang. May mababang tarangkahan at ang parehong improbisadong bakuran na nagsisilbing pagawaan. Dahan-dahang bumaba si Isabela ng kotse, minamasdan ang paligid. Ramdam ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng kanyang inakala at ng kanyang nakikita ngayon. Lumabas si Julian na may hawak na basahan, halatang nagulat nang makita ang marangyang kotse na nakaparada sa harap ng kanyang bahay. Binawi niya ang katahimikan at sinabi, "Akala ko nagkamali kayo ng address." Sumagot si Isabela na may pigil ng ngiti. "Hindi ako nagkamali, dito nila ako sinabihang pumunta." Ang unang ilang ay napalitan ng isang payak na usapan. Nagpasalamat siya sa ginawa ng anak nito at ikinuwento kung gaano iyon naging mahalaga sa kanya noong araw na iyon. Nakinig si Julian ng mabuti at mariing sinabi, "Nagmasid lang ang anak ko. Wala siyang ginawa kundi ang natutunan niya sa panunood." Bago pa lumalim ang usapan, dumating ang school bus sa dulo ng kalsada. Tumakbong bumaba si Elias, nakita ang kotse at agad nakilala si Isabela. Lumapit siya nang nagmamadali at nagtanong na may tunay na pag-aalala. "Ayos pa ba ang takbo ng kotse?"
Bahagyang yumuko si Isabela upang pumantay sa kanyang taas at sumagot, "Ayos na ayos, napakaganda ng ginawa mo." Ngumiti ang bata, gumaan ang loob at tumingin sa ama, na ngayoy mas lalo pang nagsimulang magtiwala sa babaeng naroon, walang yabang, walang pagmamadali, walang pagmamataas. Ipinaliwanag ni Isabela ang nangyari matapos siyang umalis doon. Binanggit ang mga mekanikong humawak sa kotse bago pa dumating ang bata. Kumunot ang noo ni Julian at humiling, "Pwede ko bang tingnan ng mabuti?" Pumayag siya agad at sinabi, "Pagkatapos ng nakita ko kanina, nagtitiwala ako sa iyo." Binuksan ni Julian ang hood at sinimulang suriin ang bawat bahagi ng may pag-iingat. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang kanyang anyo. Tinawag niya si Isabela palapit at seryosong sinabi, "May ginalaw sila na hindi naman dapat." Ipinakita niya ang mga sirang piyesa, mga kable na mali ang pagkakakabit at malinaw na bakas ng paninira. Inilabas niya ang simpleng cellphone mula sa bulsa at kinuhanan ng litrato ang lahat, sabay sabing, "Hindi ito pagkakamali, sinadya ito." Habang nagtatrabaho, ikinuwento niya ang mga nakita niya sa kumbensyon noong nakaraang araw. Mga gawin na sana'y hindi na niya kailanman nalaman. Tahimik na nakinig si Isabela, dama ang halong galit at lungkot. "Kung ganon, hindi lang pala ako," wika niya, hindi pa rin makapaniwala. Sumagot si Julian na may pigil na pait. Sa kasamaang palad, hindi. Napagpasyahan nilang ayusin agad ang kaya nilang ayusin sa araw na iyon. Nagsimula ang trabaho ng walang pagmamadali, ngunit may malinaw na pokus. Lumulubog ang araw habang binabaklas ni Julian ang ilang bahagi ng kotse. Inaayos ang iba, palaging ipinaliliwanag sa mahinang tinig ang kanyang ginagawa. Nasa malapit lang si Elias, alerto, hindi humahawak ng anuman, nagmamasid lang tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Lumipas ang oras nang hindi nila namamalayan. Napalitan ang liwanag ng araw ng mahinang ilaw sa bakuran at nanatili roon si Isabela, nakaupo sinusundan ng lahat. Sa isang sandali, nagkomento siya na parang naglalabas ng saloobin. "Ginagawa ninyo ang lahat ng may ganitong pag-iingat." Sumagot si Julian nang hindi humihinto sa ginagawa. Kung hindi ganyan, hindi ito sulit. Umalingaw-ngaw sa kanya ang pangungusap na iyon. Hindi iyon tungkol sa mga kotse, kundi tungkol sa lahat. Tungkol sa kung paano namumuhay ang dalawang taong iyon kahit kakaunti lang ang meron sila. Nang matapos ni Julian ang isang mahalagang bahagi ng pagkukumpuni, huminga siya ng malalim at tapat na sinabi, "Kailangan ko ng ilang piyesa na wala rito." Tumango si Isabela at agad na sumagot, "Sabihin mo lang kung ano ang kailangan, bibilhin ko." Ipinaliwanag niya na mas mainam na ipagpatuloy kinabukasan upang masigurong perpekto ang lahat. Pumayag siya kahit labag sa loob na gusto na niyang matapos agad. Tumingin siya sa relo at napansing gabi na. Sa isang biglaang udyok na hindi rin niya lubos maunawaan, sinabi niya, "Tinulungan ninyo ako buong araw, ayokong umalis ng ganito. Maaari ko ba kayong imbitahan sa hapunan?" Natigilan si Julian ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ni Elias, puno ng kuryosidad. Maingat na sumagot ang ama, "Hindi na kailangan." Nagpumilit si Isabela na may tapat ng ngiti. "Iginigiit ko iyon ang pinakamaliit." Matapos ang isang maikling katahimikan, pumayag si Julian, nananatiling gulat. Tahimik na nagalak si Elias at may naramdaman si Isabela sa dibdib, isang damdaming walang kinalaman sa pera, kotse o pagsusuring medikal. Habang naghahanda silang tapusin ang araw, napagtanto niya na kahit matapos ang pinakamasamang balita ng kanyang buhay, may isang hindi inaasahang bagay na nagsisimulang pumuno sa puwang ng kawalang laging dala niya. Noong gabing iyon din, dinala ni Isabela sina Julian at Elias sa isang marangyang restaurant na ilang minuto lamang ang layo. Tahimik ang biyahe sa simula, hindi dahil sa ilang, kundi dahil tila napakalaki pa ng lahat para sa kanilang dalawa. Pagdating nila, bumaba si Elias ng kotse na dilat ang mga mata. Tinitingnan ang maliwanag na harapan, ang mga pintuang salamin at ang mga taong maayos, ang bihis na papasok at palabas. Lumapit siya sa ama at pabulong na sinabi, hindi itinatago ang pagkagulat. "Padito talaga?" Huminga ng malalim si Julian bago sumagot, pilit na pinananatili ang kalma. "Oo anak, mag-asal ka." Narinig iyon ni Isabela at ngumiti ng natural. Saka sinabi, "Huwag kang mag-alala,
Hindi mo kailangang magkunwaring normal ito. Hindi rin ako sanay noong una. Sa loob ng restaurant, pinagmamasdan ni Elias ang lahat na para bang nasa ibang mundo siya. Ang mga mesa na maayos ang ayos, ang mga kubyertos na nakahanay, ang mga waiter na alerto. Si Julian naman ay umupo ng tuwid at matigas sa upuan, halatang hindi komportable, iniiwasang tumingin sa paligid. Mahina niyang sinabi, "Sa tingin ko hindi ito para sa atin." Sumagot si Isabela ng may payapang katiyakan, "Ito ang lugar ng mga naririto ngayon, iyon lang." Unti-unting umusad ang usapan. Nagtanong si Elias ng may kuryosidad tungkol sa mga putahe. Sumagot si Julian sa abot ng kaya at pinangasiwaan ni Isabela ang lahat ng magaan, walang pagmamadali, walang pagyayabang. Sa isang sandali, nagkomento siya tungkol sa trabaho ni Julian. Sinabing hinahangaan niya kung paano niya ikinukuwento ang mga pagkukumpuni na para bang pananagutan sa mga tao, hindi lang sa mga makina. Nakinig si Julian at tapat na sumagot, "Kapag may nagtiwala sa akin, hindi ko pwedeng ibalik iyon na sira." Nakibahagi si Elias sa usapan sa sarili niyang paraan. Nagkwento tungkol sa eskwela. Nagsalita kung gaano niya gustong manood sa pagtatrabaho ng ama. Nakinig si Isabela ng may tunay na interes at sa isang sandali ay sinabi, "Mabilis kang matuto dahil talagang nagmamasid ka." Ngumiti ang bata, puno ng pagmamalaki. Natapos ang hapunang iyon ng payak, walang labis, ngunit may bago nang namamagitan sa kanila. Nang magpaalam sila, sinabi ni Isabela, "Salamat sa pagtanggap ninyo sa paanyaya." Sumagot si Julian ng may paggalang, "Salamat sa pagtrato sa amin bilang tao." Sa mga sumunod na araw, madalas nang tumawag si Isabela. Minsan para pag-usapan ng kotse, minsan para magtanong kung kumusta ang araw, minsan naman ay walang malinaw na dahilan. Sinasagot ni Julian ang tawag tuwing may pagkakataon, sa pagitan ng isang trabaho at ng susunod. Sa ilang tawag, ikinukwento ni Isabela ang tungkol sa kanyang trabaho, kung paanong nakararamdam siya ng pag-iisa sa kabila ng lahat ng kanyang naabot. Sa iba naman, ibinabahagi ni Julian ang mga hirap ng pang-araw-araw na buhay, ang palagiang takot na baka hindi niya kayaning panatilihin ang bahay. Hindi mahahaba ang mga usapan, ngunit totoo at tapat. Sa isa sa mga iyon, may sinabi si Isabela na hindi inaasahan ni Julian na marinig. "Matagal na mula nang huli akong makipag-usap ng ganito sa isang tao." Makalipas ang ilang segundo, sumagot siya, "Ako rin." Ilang araw ang lumipas sa isa sa mga tawag na iyon. Nabanggit ni Isabela na naisip niyang anyayahan sila para maghapunan sa kanyang bahay. Ngunit ipinaliwanag ni Julian na may naihanda na siyang pagkain at ayaw niyang masayang iyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago niya idinagdag, medyo nahihiya, "Kung hindi magiging kakaiba, pwede kang maghapunan dito." Ngumiti si Isabela sa kabilang linya at walang pag-aalinlangang sumagot, "Ikinagagalak ko." Nang gabing iyon, dumating siyang muli sa payak na bahay. Maingat ang bihis ngunit hindi sobra. Simple ang hapunan, luto ni Julian, at inihain na may tahimik na pagmamalaki. Mas kalmado ang usapan nila kaysa noong unang beses. Mukhang komportable si Elias, nagkukuwento, tumatawa, at sa isang sandali ay humikab. Kusang tumayo si Isabela at sinabi, "Maaari kong tulungan siyang ihiga kung gusto mo." Nag-atubili si Julian sandali, saka pumayag. Sa simpleng silid, tinulungan ni Isabela si Elias na humiga, inayos ang kumot, at nanatili roon ng ilang minuto hanggang sa siya'y makarelax. Medyo antok, hinawakan niya ang kamay ni Isabela at mahinang bumulong, "Magandang gabi, Mama." Nanatiling nakabitin sa hangin ang salitang iyon. Naramdaman ni Isabela na napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Ngumiti lamang siya, marahang pinisil ang kamay ng bata at malambing na sumagot, "Magandang gabi." Tahimik siyang lumabas ng silid, pilit inaayos ang kanyang anyo. Napansin ni Julian ang kakaiba at nagtanong kung ayos lang siya. Huminga ng malalim si Isabela bago sumagot, "Ayos lang, mahaba lang ang araw." Nang oras na para umalis, tumigil silang dalawa ng ilang segundo sa harap ng tarangkahan. May malinaw na bagay sa pagitan nila, wala pang pangalan, pinipigil pa. Sinabi ni Isabela, "Gusto kong narito." Tapat na sumagot si Julian, "Gusto ko rin kapag pumupunta ka." Nagpaalam sila sa isang mahinahong yakap, puno ng kahulugan. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Julian
na may ilang kliyenteng hindi dumating. Sa mga sumunod na araw, may narinig siyang pahapyaw na komento, mga pahaging at tsismis tungkol sa kanyang trabaho. May isang matagal ng kliyente ang nagsabi, sabi nila may kinalaman ka raw sa malalaking tao. Masyado niyang mabilis na naunawaan, gumagalaw na ang ibang mga mekaniko. Makalipas ang ilang linggo, naging mas tahimik kaysa kailanman ang bakuran ni Julian. Tumigil sa pagdating ang mga kotse, halos hindi na tumutunog ang telepono, at kapag tumunog man ay para sa mga kanselasyon o malalabong dahilan. Ilang oras siyang nakaupo, nakatingin sa mga kasangkapan, walang lakas para magsimula ng anuman. Masyadong mabilis na pansin ni Elias ang pagbabago. Isang umaga, sinubukan niyang pasiglahin ang ama at sinabi, "May darating ngayon, tay, sigurado ako." Tumango lamang si Julian, ngunit hindi tumayo. Dumating ang pag-iisa kasama ang mabigat na kalungkutan, mahirap ipaliwanag. Para bang pinarurusahan siya dahil sa pagiging tapat, na para bang naniningil ang mundo ng napakataas na presyo para rito. Pinagmamasdan ni Isabela ang lahat mula sa malayo. Alam niya ang mga tsismis, alam niyang nagkakaisa ang ibang mga mekaniko para pabagsakin siya at nagpasya siyang kumilos nang hindi nagsasabi ng anuman. Palihim ginamit niya ang kanyang mga yaman para magpatayo ng isang malaking, maayos at kumpletong talyer. Iniisip ang bawat detalyeng magpapadali sa trabaho ni Julian. Habang umuusad ang konstruksyon, patuloy siyang tumatawag, nakikipag-usap, nagbibigay ng suporta nang hindi inihahayag ang darating. Sa isa sa mga tawag na iyon, naglabas ng saloobin si Julian sa mababang boses. "Minsan pakiramdam ko, tinuruan ko ang anak ko na maging masyadong tapat para sa mundong ito." Walang pag-aalinlangang sumagot si Isabela. "Kung ganoon baka ang mundo ang kailangang matuto mula sa inyo." Isang araw, dumating siya ng maaga at sinabi na may kailangan siyang ipakita sa kanila. Nagtaka si Julian, ngunit pumayag. Sumakay si Elias sa kotse na puno ng kuryosidad. Nagtatanong kung saan sila pupunta. Sinabi lamang ni Isabela, "Maiintindihan ninyo pagdating natin." Tahimik ang biyahe. Nang huminto ang kotse sa harap ng isang bagong gusali na may malaking pintuang metal at mga kasangkapang kita sa loob, natagalan bago naunawaan ni Julian. Dahan-dahan siyang bumaba, tumingin sa paligid at nalilitong nagtanong, "Ano ito?" Huminga ng malalim si Isabela bago sumagot, "Ito ang bago mong talyer." Kinabahan siyang tumawa. Inakalang biro iyon. "Hindi posible ito," sabi niya, umatras ng isang hakbang. Saka mahinahong ipinaliwanag ni Isabela, matatag ang tinig. "Ginawa ko ito dahil maayos kang magtrabaho, dahil tinuturuan mo ang anak mo na maging disenteng tao, at dahil hindi pwedeng patahimikin ng mundo ang mga taong tulad ninyo." Nanatiling tahimik si Julian, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Tumakbo si Elias sa loob ng espasyo, hinahaplos ang mga bangko, namamangha. "Tay, tingnan mo ito," sabi niya, puno ng pagkamangha. Sa wakas ay nagsalita si Julian, basag ang boses, "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat." Tumingin si Isabela sa kanyang mga mata at sumagot, "Huwag kang magpasalamat, ipagpatuloy mo lang ang pagiging ikaw." Doon, sa gitna ng bagong espasyong iyon, naramdaman niyang kailangan niyang sabihin ang matagal na niyang kinikimkim. Maingat niyang ikinuwento ang tungkol sa kawalan ng kakayahang magkaanak, ang pagsusulit, ang katiyakang hinding-hindi siya makapagdadalang tao. Sinabi niya yon ng walang drama, ngunit may katotohanan. Tahimik na nakinig si Julian at sumagot ng may payak na katapatan na tumagos sa kanya. "Hindi ka nito binabawasan kahit kaunti. Bahagi lang ito ng kwento mo, hindi isang kapintasan." Nabiyak ang katahimikan sa isang hindi inaasahang kilos. Lumapit si Julian at hinalikan siya, walang pagmamadali, walang palabas. Si Elias na nakamasid mula sa malayo, naunawaan sa sarili niyang paraan. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap si Isabela at simpleng sinabi, "Kung ganoon mananatili ka." Yumuko siya para yakapin din ang bata, may luha sa mga mata, dama niyang may isang bagay na umayon sa loob niya. Hindi ito kapalit, hindi ito paglimot, ito ay pagbuo. Hindi nagtagal, isang ulat ang ipinalabas na naglantad ng mga hindi tapat na gawain ng ilang mekaniko sa rehiyon, bunga ng isang anonymous na reklamo. Ipinakita sa mga larawan ang mga sabotahe, kasinungalingan at mga pakana na sa wakas ay nabunyag.
Unti-unting nawala ang mga kliyente sa mga maling paggawaan at nagsimulang maghanap ng ibang mapagkakatiwalaang lugar. Ang mekanika ni Julian, na ngayon ay bukas at ganap ng gumagana, ay nagsimulang tumanggap ng mas maraming tao kaysa sa kanyang kailanman inakala. Nag-hire siya ng mga katuwang at siniguro niyang turuan ang bawat isa ayon sa paraang lagi niyang sinusunod. "Dito inaayos lang namin ang talagang sira, wala ng iba," sabi niya ng may matibay na paninindigan. Muling nabuhay ang bahay sa galaw, tawanan at mga plano. Naging natural na ang presensya ni Isabela. May paggalang sa alaala ng ina ni Elias, hindi sinusubukang pumalit sa isang pwestong hindi dapat burahin, kundi dagdagan. Sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan niya si Julian at ang bata na nag-uusap sa bagong mekanika, marahan niyang ibinulong ng may pasasalamat. "Hindi ko nakuha ang anak na inakala ko, pero natanggap ko ang eksaktong kailangan ko." Narinig iyon ni Julian at sumagot ng may payapang ngiti. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kung paano ito nagsimula, kundi kung paano ito inaalagaan. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen ngayon mismo. I-click lamang para panoorin. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung may naantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaking tulong iyon para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaaring mukhang maliit, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa na magdala ang bagong taon ng kapayapaan, kalusugan at maraming oportunidad. Naway ang bawat araw ay maging bagong pagkakataon para magsimulang muli. Maligayang bagong taon!